Hello guys. So ngayon, kung mapapansin nyo, good afternoon, no? So ngayon kasi, napansin ko kasi yung oras ng laptop ko is hindi siya accurate, 10:27 PM. Pero ang real time talaga is 5:24 PM na. So ibig sabihin, pagka ganito, usually may problema na yung CMOS battery natin. So nag-decide ako na magpalit ng bagong CMOS battery para nang sa ganun wala namang maging kaso ngayon sa susunod na pag open natin ng laptop. So guys, subaybayan nyo ako paano magpalit ng CMOS battery, tsaka maglagay na rin tayo ng thermal paste para sa laptop natin. Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-open, mag-disassemble ng compact Presario CQ42. Nang sa ganun is continue natin yung ating maganda yung kalalabasan ng laptop natin. So let's go. So ngayon guys, no, papatayin muna natin yung i-off ko muna yung laptop para nang sa ganun is para ikabit na natin yung bago nating tawag ito, CMOS battery. So tara, ko muna siya. Okay, yan, so okay na. So tatanggalin ko lang yung battery niya sa likod para maging safe tayo. So first, tatanggalin ko muna yung hard drive niya. Yan, so natanggal ko na yung tatlong screw ng hard drive niya. So pili ko na i-remove. Bakit di siya ma-remove? Medyo madikit lang. So yan, so dito natin tanggalin yung pinagkakapitan. After ko matanggal yung hard drive, meron dalawang tornilyo. Yung isang tornilyo is naka-indicate yun sa CD-ROM, tsaka yung isa naman para dun sa motherboard na case, tsaka dito sa gitna. So pag natanggal na natin, tutulak lang natin yung CD-ROM para matanggal natin yung CD-ROM nya. Yan. So yung iba kasi may mga tornilyo dito, pero sa case ni CQ42 wala naman siyang tornilyo sa CD-ROM banda. So next, yung RAM. Takip ng RAM. So hindi niyo na kailangan tanggalin yung RAM kasi hindi naman siya nakaka-apekto pag pinalitan niyo ng CMOS battery, tsaka pag tinanggal niyo yung motherboard. So yung kailangan niyo lang tanggalin is yung Wi-Fi module. Yan. So tanggalin natin. Tapos yung keyboard. Yan. So sa keyboard niya guys, 6 yung tornilyo niya. Same lang siya doon sa CQ62. 6 lang din. So dito, may dalawa dito, may isa dito sa gilid, tsaka tatlo dito. So yan, tatanggalin ko muna tong tatlo. Yan. Tapos yung isa dito para sigurado tayo. So okay na yung keyboard natin, tanggal na. So bago natin babalik ta rin, tanggalin na natin yung ibang mga tornilyo para hindi na tayo pabalik-balik. So dito muna tayo sa taas. So para hindi kayo mahirapan, no, at hindi kayo malito, pababa yung gawin nyo. So from the top to the bottom para
medyo madulas lang yung kamay ko kasi pawis. So natanggal na natin yung 4, wala na rin dito, wala na rin dito. So wala na rin dito, dito na lang sa baba, tsaka yung 4 na to. So okay, natanggal na natin yung magkaparehong gilid. Ito na lang sa 4. Ngayon, so natanggal na natin lahat ng mga tornilyo. So remove natin yung mga nakadikit na USB sa laptop natin para hindi tayo mahirapan. So ngayon, ang next na gagawin natin, babaliktarin na natin siya. Yan. Okay. So next, remove natin yung kanyang keyboard. Para ang pag-remove ng keyboard guys, no, sa taas lang, tandahan, angat, ganun. Tapos yun na, okay na yan, tanggal na yan. Tapos merong isang screw dito na nakadikit, tanggalin lang natin kasi yung iba kasi sa ilalim yung pagtanggal, ito sa labas. So ngayon natanggal na natin yung screw. Ito namang mga pinagkakapitan ng mousepad. So maganda kung may tweezer kayo, tweezer na gamitin nyo. So ako kasi medyo mahirap yung yung isang tweezer na diretso. So gamit na lang kayo yung yung bent, naka-bent na tweezer para mas hindi kayo mahirapan. So pag natanggal yung 3, yung speaker naman tanggalin nyo kasi dito yung nakakabit eh. So para hindi sa gabal, hindi kayo mamaya mahirapan, tanggalin nyo lang, dandahan lang para hindi kayo mahirapan. So pag natanggal nyo na lahat, pwede nyo nang iangat yung takip. Angat nyo lang. So wala nang magiging niyan, wala nang magiging problema kasi natanggal nyo na yung mga tornilyo sa ilalim. So dandahan na lang pag-angat para hindi mabali or hindi masira yung pinagkakapitan. So ito, natanggal na natin yung takip. Next is yung motherboard. So same lang siya, halos kapareho lang din nung CQ62. May dalawa siyang tornilyo sa baba. So ayan, magkabilaan. Ngayon, first tanggalin muna natin yung mga nakadikit sa kanya para medyo okay naman. So dito naman natin sa baba. Ayan. So natanggal na natin sa baba yung sa mic naman, tapos yung sa LCD. So natanggal na natin yung mic at LCD. Next naman dito sa kabila yung USB part dito sa gilid, tapos yung camera. Yan, so natanggal na natin. And then yung connector ng charging connector. So tanggalin ko muna tong yung tornilyo niya para medyo maangat ko ng konti. Dalawa to guys, dalawa, huwag kakalimutan. So ang gagawin natin ngayon, magpapalit tayo ng CMOS battery, tsaka re-apply tayo ng thermal paste. So angat lang natin to, tapos slide nyo lang yung yan. So pag natanggal nyo na, dandahan lang. So ito, okay na. So itabi lang natin yung case para hindi siya sagabal. Yan, sorry. So ito na yung pinaka motherboard.
So babalik rin natin. Ano gagawin natin guys, no? Tatanggalin muna natin yung CMOS battery. Yan. So ito yung lumang CMOS battery. Check natin kung may current pa ba. Check ko muna. So wala siyang kuryente. So hindi nyo nakikita. Ito, papakita ko lang. So yun guys, set natin yung ano, ayusin lang natin. Yan. So ito yung lumang CMOS battery. So makikita niyo naman may plus, ibig sabihin ito yung positive, sa likod yung negative. So check nyo. So wala, hindi gumagana. Nagmo-move lang siya ng konti pero wala talaga. So ito yung bago na ikakabit natin. Ayan, so may laman siya. Usually 3 volts yung mga ganito. So dahil wala na siyang kwenta, tapon na yan. So ito ipapalit natin mamaya. So bago tayo magpalit ng CMOS battery guys, tulad ng sinabi ko kanina, magre-reapply muna tayo ng thermal paste dun sa ating laptop para hindi tayo total, nagbaklas na rin naman tayo. So ang gagawin natin, magre-reapply na lang tayo ng thermal paste para medyo malinis natin yung kanyang processor area. So pagka nagtanggal naman kayo ng ano ng heat shrink, yung ano niya, yung thermal niya, maririnig niyo naman yung tunog. So ito yung thermal paste niya. Medyo madumi na nga. Pagkakatanda ko na ito, siguro mga 3 months nilagyan ko nito. So kaya medyo basa-basa pa ng konti. Well, actually guys, dapat talaga every 6 months papalit kayo ng thermal paste para fresh yung laptop nyo, walang problema, hindi kayo mahirapan. So ang ginagamit ko na pangtanggal ng thermal paste is yung Fuji. Yan. Kasi mas madali siyang malinis ng Fuji. Yan. Tsaka walang magiging problema kapag ito yung ginamit nyo. Yan, madali siya matanggal. Kasi pagka alcohol, okay naman din, kaya lang matagal mag pero mas maganda talaga. Alos karamihan talaga ng ng technician, gamit talaga nila itong Fuji, yung lighter fluid. So papatungan na natin ulit ng panibago para medyo fresh naman. Ayan. So ngayon natanggal na natin. So mapapansin nyo wala tayong GPU, no? Wala tayong dito sa isa. So yan, natanggalan natin yung old. So dito naman sa tatanggalin din natin, linisin lang. Well, kahit hindi nyo naman din linisin yung nandito sa pagka nakikita nyo hindi pa naman tuyo, pwede nyo naman hindi tanggalin kasi okay naman din yan, wala namang magiging problema. So tipid-tipid. Well, mura lang naman yung thermal paste, 150. Mga ilang gamitan mo na yun. Siguro baka tumanda ka na, hindi ko pa maubos yun. Kasi every 6 months mo naman siya lilinisin. So yan, nalinis ko na. So yung fan ko naman is malinis naman siya. Wala namang problema, okay naman. So magre-reapply na lang tayo ng thermal paste. Nasan ko lang. Yan. Yan, okay na yan. So itong thermal paste na gamit ko guys is yung nabibili lang to sa mga sa mga computer shop, ganun. 150 lang bili ko na ito. So murang-mura na. Kaya malaking bagay na rin kapag pagka
So pagka nag-apply kayo guys, no, tingnan nyo muna kasi nag-ano kasi yung liquid ng thermal paste. Tanggalin nyo muna yun para hindi siya magbasa. Tignan pagka nilagay nyo yung ano. Ayan. Then i-apply lang, konti lang kasi hindi naman kailangan marami. Sa gitna lang. Ayan. Kasi pag pinatong nyo naman yung ano, yung heat sink niya, hindi na siya ano, kalat na agad yan. So konti lang lagay natin. Yan, okay na yan. Hindi mo kailangan madami. So pagka nalagyan nyo na ng new thermal paste, pwede nyo nang ibalik. So alternate talaga dapat kapag nagkabit kayo ng ano, kabilaan, para pagka dito kasi magtatabingi yung ano niya. So nakabit na natin. Next na gagawin nyo, huwag nyo kakalimutan yung pan. Kasi usually yung iba nakakalimutan lagi yung pan. Kaya ang lumalabas sa ano nila, hindi nagpo-function yung fan. So yan, okay na guys, nakabitan natin yung thermal paste. So lalagyan na natin yung bagong CMOS battery. Yan. So dahil nalagyan na natin yung bagong CMOS battery, ikot ko lang to. Balik na natin yung kanyang motherboard sa kanyang case. So yung case naman nito guys, malinis naman siya kasi syempre may maintenance ko tong laptop ko. So ang paghawak lang ng motherboard, no, sa gilid-gilid lang kasi kapag ano, nawakan niyo yung gitna ng motherboard, baka hindi niyo mapansin minsan nagkaroon tayo ng kuryente sa katawan natin. Baka ano yung motherboard niyo masira. Ayan. So okay na. Naibalik ko na yung kanyang motherboard sa case niya. So next naman yung tornilyo muna. Ayan. Para hindi na siya gumalaw. Para mag-stable na yung ano niya. Yung case niya. So first, ang una ko ikakabit, kahit alin na dyan, ito muna yung kanyang charging port indicator. Ayan, tapos yung camera, tapos yung USB, ayan, okay na yan. Then yung mic, tapos after ng mic, syempre huwag kakalimutan yung kanyang LCD display, tapos yung sa DVD drive, and then yung Bluetooth. Okay, so nakabit na natin. Check natin mabuti yung kanyang ano, okay na. So pwede na natin ibalik yung kanyang case. So push mo lang yan. Yan, okay na yan. So kanina yung oras natin is alanganin, hindi siya nagtutugma. So ngayon sigurado na tayo na magtutugma kasi bago na yung CMOS battery natin. So huwag kakalimutan kabit yung speaker. Okay,
yung power switch button. Ayan. Next, yung sa ano niya, sa mouse niya. Then yung ito. Yan. Tapos yung nag-iisang tornilyo. Okay. So nakabit na natin. Set na natin yung keyboard. Okay. So nakabit na natin yung keyboard. Yan, okay na. So, testingin muna natin. Salpak muna natin yung battery. Battery. Bago natin ikabit lahat guys ha, salpak muna natin yung battery para matesting natin kung okay na. Yan. On natin. So, okay, nag-reboot siya kasi nagpalit tayo ng CMOS battery. So, walang problema yan. Normal lang na lumalabas yung ganyan guys. Kasi syempre, nagpalit tayo ng CMOS battery. So, yan. Wireless not found. So, hindi ko pa naikakabit kasi yung wifi niya. So, wala din siyang bootable found. So, okay na yan. So, pwede na nating i-off yung ating laptop. And then, tanggalin muna natin yung battery kasi syempre may kuryente yung battery natin, oh. Kaya mas maganda, safe tayo. Wala tayong maging problema. So, ito muna. DVD drive. Okay. Next is yung ating hard drive. So, kabit muna natin yung tatlo dito na tinanggal natin para hindi tayo makalimot. Kasi minsan nakakalimutan. Kaya tuloy yung nangyayari, pabalik-balik, nagpapaulit-ulit tayo. Okay, so pwede na natin ibalik yung ating hard drive. Okay. So, okay, nakabit na natin yung hard drive. Yung kanyang takip naman. Para hindi na magpabalik-balik this na ano. So, kabit ko lang tong apat. Baka okay. So, nakabit ko na yung hard drive niya. So, tatakpan na natin. Total, nakabit na natin yung tatlong tornilyo. So, wala na tayong aalalahanin pa na nakalimutan. So, yan. Next, dito naman tayo. So, una, keyboard muna. So, yung keyboard muna ang ikabit natin. Para mas maganda.
Tandaan nyo guys ha, 6 yung tornilyo ng keyboard. So nakabit ko na yung 3. Ito naman. Isa. 2 na lang. So dito yung isa. Isa na lang. So dito yung isa. So check na yung keyboard natin. So ito namang wifi. Yan. So kung napanood nyo yung isang video ko dun sa CQ62, kahit alin naman, kahit magkapalit-palit naman yung wifi antenna niya, okay lang yun kasi magkabilaan naman yun eh. Kabilaan naman dun sa monitor. So kaya dalawa yan. Usually kahit isa nga lang ikabit mo, gagana pa din yung wifi nyo. Walang magiging problema. Pero etong kaya naging dalawa kasi yan kasi para maging balance yung internet nyo, yung router nyo nandito sa kabila. So yung itong part na to, siya sasagap ng signal. Pagka nandito naman yung router nyo sa kabila, itong kabila na to yung sasagap ng signal. Well, kahit ano naman doon, sasagap pa rin siya ng signal kahit isa lang. Maski nandito lang yung wifi na nakakabit, nandito yung router, sasagap pa rin siya ng signal. Kaya lang medyo mahina. So kaya ginawa ng manufacturing, dalawa yung wifi connector na yan. So kahit magkapalitan yan, wala magiging problema. So ngayon, dahil naikabit ko naman lahat na dito, ang next ko nang kakabit, yung takip na. So ayan. Kabit ko na yung takip. So naikabit ko na rin yung mga tornilyo na ito. Pwede ko na ibalik yung battery. So yung dito na lang yung mga screw. So ulit, from the top, start tayo sa top. So isa sa taas, isa sa baba. Ina-alternate ko talaga pag nagkakabit ako para pantay yung yung gawa natin. So yan. Ito naman. Tapos dito dalawa. Yan. So ngayon, dahil nakabit na natin lahat, wala na tayong nakalimutan. Ang next na gagawin natin, isi-set up na natin yung ating time, oras. Kasi palit tayo ng battery, syempre hindi siya na-set up. So i-on ko na. Ayan. So babalik ko na yung USB mouse. Okay. So working yung ginawa natin, okay na yung ginawa natin, gumana na. Ang next naman natin na gagawin is konting punas-punas na lang kasi yung kamay ko kasi guys pawisin, asmado. So medyo matagal lang yung booting niya kasi syempre HDD lang to. Kung i-upgrade ko siya, gagawin ko siyang SSD. So kailangan ko na mag-ipon pambili ng SSD ko. Ayan na, lumabas na yung mouse.
So, mag-invest lang kayo guys. Bili lang kayo ng thermal paste para kayo na gumawa mismo sa bahay mo. Tsaka mag-maintenance ng laptop nyo. Kaysa ipagawa nyo sa iba, mahirap na. Gagastos lang kayo ng mahal. Kano lang naman yung thermal paste? 150 pesos. Ilang beses mo magagamit yun. Kahit buwan-buwan mo papalitan ng thermal paste yung laptop nyo. Hindi magiging problema. May thermal paste naman na kayo. So medyo may katagalan lang, no? Pasensya na. Mamaya baka hindi pa kasi dumarating yung order ko na na SSD. So ito guys, itong laptop na to, Compaq Presario CQ62. So yan, makikita nyo naman yung pangalan ng yung brand ng laptop tsaka model. So yun guys. So yan na. So dahil na setup na natin, kung mapapansin nyo, yung oras nag-automatic agad siya. Kasi bago yung CMOS battery natin, so nag-automatic set agad siya ng 5:56 PM. Kasi usually ito nakakonect ito sa wifi kaya nag-set na agad siya. Dun kasi kanina nakakonect naman siya sa wifi kaya lang so salamat sa panunod nyo, thank you. Kasi ito after 3 hours ngayon lang uli ako nag video kasi may ginawa ko kanina. So ngayon accurate na yung oras natin, 8:05 PM. Same na same siya dun sa isang laptop. Ayan, 8:05 PM. So sa cellphone, yan tama, 8:05 PM. So thank you kasi salamat sa panunod nyo. Ngayon okay na yung laptop ko, accurate na yung battery niya, ay yung oras niya dahil nga sa nagpalit tayo ng CMOS battery. So thank you sa nanonood ng video ko na to. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko guys, please paki-subscribe naman. Nang sa ganoon is kahit pa paano madagdagan naman yung subscriber ko, at paki-hit na rin ang notification bell para kung may panibagong upload ako regarding sa mga laptop, so ma-update ko agad kayo. So thank you sa lahat. Maraming salamat and God bless.